Isang mapagpalang araw po sa inyo mga ka-YouTube. Welcome po sa Eric's Vlog. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayon pong araw na ito, pag-usapan po natin yung napabalita po kay Mr. Bong Revilla ng MMDA at saka po yung nangyari po kay Senator Bong Revilla. So, yun na nga po, na-relieve po sa pwesto o nasuspindi po itong si Special Task Force Chief ng MMDA na si retired Colonel Bong Revilla dahil po doon sa nangyari po na pag-disclose niya o pagsisiwalat sa publiko na ito daw yung convoy daw po ni Senator Bong Revilla ay dumaan doon po sa bus lane sa EDSA na may pitong pinagbabawal na daanan po yung kaling yon. Subalit according po kay Colonel Revilla, yung tauhan daw po niya ay nakita na nasa loob si Senator Bong Revilla na convoy doon sa sasakyan na nahuli doon po sa bandang bahagi po ng Mega Mall yon. Subalit mariing itinanggi po ni Senator Bong Revilla na hindi siya dumadaan sa kalye na yon at pag siya pupunta ng norte siya ay gumagamit ng skyway. So yun po, nagkaroon po ng konfrontasyon doon po sa pagitan ni Bong Revilla ng MMDA at saka po itong si Senator Bong Revilla. So yun po ang nangyari doon. Nasuspindi po ni chairman ng MMDA na si Attorney Romando Artes itong si MMDA Chief Revilla dahil ayon sa kanya ito po ay ang pag-disclose ng anumang impormasyon ay labag sa Data Privacy Act. So yun na nga po yung nangyari na suspindido po si Task Force Chief Revilla at habang po iniimbestigahan yung nangyari po na yan at alam ko ngayong araw ng o kahapon ay pumunta yung driver mismo doon sa MMDA. So iniimbestigahan po yan at yun, so katulad po na nangyari na yon ay hindi po dapat name drop yung lalo na po isang malaking pangalan sa politika itong si Senator Bong Revilla. So syempre po isang paninira po yan, kaya lubos po na nagalit at naapektuhan po itong si Senator Bong Revilla. So yun po yun nangyari na problema po dyan sa pagdaan sa bus lane dyan sa EDSA.